Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayon, magandang umaga Southern Luzon at magandang umaga lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, December 22, 2023 at narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga. Ibang-ibang energy natin ngayon na Ate Isen kasi ramdam na ramdam dito sa studio ang pagkakasama-sama nating lahat. So mamaya abangan yan ng ating mga tagapakinig. Again, sa ikapitong taon ng ating programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada. Broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po, si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa atin pong muling sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan niya ng aking kabiyaheng in tandem at Millicent Ramos. Amang makapangyarihan sa lahat, tunay na bukal ng liwanag at karunungan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa isang makabuluhang araw na ito na tinipon mo ang bawat isa sa amin. Kasama ang aming mga katrabaho at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan, ganun din ang lahat ng nakikinig at nanonood sa aming radyo. Hinihiling po namin na inyong basbasan ang pagdiriwang namin sa umagang ito. Padala po ninyo ang banal na espiritu upang gumabay sa bawat isa. Panginoon, kami nagpapasalamat sa isang taong nakalipas na puno ng kaalaman at pagpapala. Salamat sa mga pagsubok, pagmamahal, pagsubaybay sa amin sa buong taong punong-puno ng biyaya at pagmamahal. Ama, pinasasalamat po namin sa iyo ng marami ang aming mga buhay, sa mga kakayanan, sa talento at karunungang aming tinataglay ngayon na naging susi upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga obligasyong iniatang sa bawat isa sa amin. Patuloy po ninyo kaming gabayan at patnubayan sa aming mga trabaho at gagawin sa araw-araw. Kayo po nawa ang manguna sa amin at maging inspirasyon sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, Panginoon, ay hinihiling namin ang iyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Kung nakakasakit kami sa aming kapwa, kung nakakapagsalita kami ng hindi tama, alisin po ninyo ang inggit ng mga taong hindi nakukontento sa buhay. Ibasbas niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong pagpapala na maging mapagpakumbaba kami at tanggapin ang aming mga kamalian. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman. Hipuin mo po ang lahat ng parte ng katawan upang maghilom ang lahat ng mga nararamdaman. Gayon din, dasal din namin, Panginoon, ang kapayapaan ng bansa. Naway bigyan niyo kami ng pagkakaisa at kasaganaan. Ganon din ang aming mga pamilya. Ang lahat po ng aming samo at dalangin ay iniaali namin sa iyo sa buong puso, kasama ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, maraming salamat Ate Isen sa iyong napakagandang panalangin. Amen. Kumbaga, panglahatan na yung inyong panalangin.
At maganda nga kasi sa likod ng ating mga tagumpay, syempre acknowledge din natin yung mga pagsubok. Mga pagsubok na mas, sabi nga, nagpapatibay pa sa ating lahat. Tama. So ayan, tuloy-tuloy lamang po ang mga masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno ng napapanahong mga balita. Isang oras lang ba, Ate Isen? Parang sa dami natin ngayon, kaya nga, excited buong ako pwersa tayo ngayon, parang hindi lamang isang oras. So siguro unahan na natin, baka naman dun sa ating himpilan. Ayan, makaka-request tayo. Konting-konti lang naman po. Kung lalabis man, kaunting-kaunti lamang. At saka last day naman natin, Jonathan. Kaya marapat na siguro tayo pagbibigyan. Ayan, so samahan nyo nga po kami sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng mga napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan pa rin sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At siyempre, speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pagantabay at tutok lamang po kayo. Pagbati rin po ng magandang umaga at masayang araw, unahin na natin ang ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Ayan, good morning po, sir. Magandang umaga rin po sa ating good Vice Governor Mark Leviste, kasama po ang ating mga board members, sa lahat na rin po na bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, batiin na rin natin ang lagi nating sinasabi, kapitbahay natin dito sa ating building, ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po. And of course, ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Good morning din po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa bilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po sa lahat ng mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, at para naman bumati sa ating mga online viewers, ang ating patroller ngayong araw ng Friday, Shelly Umali. Pero wait lang, kagaya nga, ang sabi niya ang ating Vice Governor, and wait, there's more. Ayan, kasama rin po niyang babati ang ating Tuesday, Wednesday at Thursday patrollers, sina Vinson, May at syempre kasamang Gian. Bati na kayo. Isa po magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy pong tumututok sa atin ngayon through Facebook Live po at sa mga kanilang himpilan ng radyo na isa na naman pong taon ang dumaan na naman po sa atin ngayong 2023 at muli babalik po kami sa 2024 po. Binabati po namin ang mga lahat po na nakatutok ngayong araw ng Friday, ang atin pong mga nakatutok through Facebook Live at lalong-lalo na po ang The Eventionary na lagi po yang nakatutok sa atin taon-taon. For ilang years na po tayo ngayon by Miss Janice Umali po. At ang mga nakatutok po sa atin sa himpilan po ang Talumpok, Silangan, Talumpok, Kanluran po, ang Mercado family, ang Umali family po. Ayan po, ilan lang po yan sa mga nakatutok sa atin through Facebook Live po at sa mga kanilang himpilan ng radyo. Yan, at babatiin din po natin, nakita po natin sa ating pong Facebook live stream po, ang ating pong avid viewer po na buong isang taon po ay nakatutok po sa atin, ang Ma'am Needs Lava. Good morning po, Ma'am. Yan, kasama din po natin si Ma'am Hilary Ann Belen. Yan, ang mga Ate Lina Lynn Cruz Ebora, ang Tita Marife. Yan, si Ma'am Olin Cabrera Francisco. Magandang umaga po sa inyo. Diyan po, Ate May. Ayan, good morning po. Good morning. Magandang Friday morning po sa lahat ng viewers natin. At syempre nakatutok sa ating Facebook Live. Binabati ko po, syempre ang aking pamilya. Mama, ang Mama Lisa, ang Papa Raul. Ganon din sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin. At syempre, pinasasalamatan ko na po agad ang aming one call away na guest. Si Doktora Ana Maria Clara Palacios. Yan. Thank you, Doktora. Kasi tuwing kailangan po namin siya pag may guesting po, as in one text, one call, dadating po agad siya. And congratulations din po kasi meron na po siyang dance studio. Dear Ana School of Dance sa Unit 5 QB Plaza, Palyocan West, Batangas City. Yan. Thank you po, Doktora.
Yan, and of course, binabati ko naman po personally ang aking pamilya dyan sa Tolo at dyan sa Bilogo Elementary School, ang Inay Miriam tsaka ang kapatid kay Vincent Ray. And binabati ko rin po ang aking mga kaibigan, mga tropa, lahat-lahat na. Merry Christmas everyone and Happy New Year po. Ayun, maraming salamat sa ating mga kasamang patrollers na ang cute nila at iset para mga batang attend ng Christmas party. Sama-sama, nakaupo. Ayan. Ayun din palang napansin mo, Jonathan. Oo. Para nga, pantay-pantay, isa daw height, sabi ni Ma'am Jen. Sabi ni, ayoko na nga sabihin, naidikta pa ni Ma'am Jen na isa ang height. So, kasama pala ako doon. Kasama mamaya, ayan. Sa Japong ganyan para hindi na po i-adjust ang camera. Tama nga naman, tama din naman nga. So ayan, ang oras po natin, 9:42 na ng umaga at bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. So samahan na tayo at iset ng ating mga kababayan, ng ating mga tagapakinig sa isa pong special episode ngayong araw sapagkat tayo po ay magbabalik tanaw o recap sa ilang mga paksa po na tumatak, kinagiliwan at kinapulutan ng aral at kaalaman, mga balita, impormasyon na tunay po na makabuluhan at mga panauhin na higit na mas nagpalakas po ng ugnayan natin sa iba't ibang lokal na pamahalaan at iba pang pribado at pampublikong organisasyon. Bukod po riyan sa isang pambihirang pagkakataon po, magsasama-sama po ngayong umaga ang inyong mga morning kapasada mula Martes hanggang Biyernes. Exciting! Yes, mga patroller ng Kapitolyo na inyong pinapakinggan, pinapanood at inaantabayanan sa loob po ng nakalipas na 7 taon. Ayan, at sa ating mga nakasubaybay sa ating ngayong live streaming at syempre yung mga nakikinig na rin sa ating himpilan, abay tutok na po kayo dito sa Batangas PIO Facebook page dahil nga dun sa ating live streaming, mag-comment lamang po kayo ng ating hashtag year-end special, hashtag Biyaheng Kapitolyo 7, hashtag Paskong Batanggenyo. Ay mananalo sila ng ating mga inihandang papremyo. So magkakaroon po kami ng kaunting paraffol, handog, hatid namin sa inyo na regalo, maagang pamasko dahil ilang araw na nga lang ay sasapit na ang araw ng Pasko. At yan, tutok lamang sila dahil marami tayong inihandang prizes para sa kanila. Siyempre, courtesy of parang pakinig kay Ma'am Jen daw ang magbibigay ng papremyo sa ating mga tagapakinig. So ayan, i-comment sa atin o i-comment po sa live streaming ng ating technical team yung mga hashtag po na pwede nyong gamitin ngayong araw para po kayo ay makabilang or makasama po sa ating raffle ngayong umaga. So kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan na magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Kamakailan lang naranasan ng ilan ang mag-isa, kanya-kanyang pagdiriwang sa kanya-kanyang pamilya. Ngayon, may pagkakataong magkakatipon na handahang manumbalik sa tik na maranasan ng pagsasamang muli. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya. Palaging magmask sa mga gala, buksan ang bintana upang dumalo yung malamig na simoy ng hangin ng Kapaskuhan. Iyong magugustuhan, galiin ang kamay hugasan nang maiwasan ang sakit, bawasan ang magkadikit-dikit at iwasan ang magpaputok upang pamilya ay ligtas. Maraming pang ingay na patok, kaya tuloy-tuloy na ang sayang na mismo, kumpleto at ligtas, sama-sama sa Pasko. Nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya pa ang Christmas.
tagal ng panahon, isang taon na naman ang lumipas. Ito na. Dagdagan mo pa ng candy. Yun, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:47 na po ng umaga. Kung napapansin nyo nga po, apat kami dito ngayon. At bukod pa po dyan, meron kaming iba pang kasama. Siyempre, ang aming mga tandem, kabiyahing in tandem sa aming siyempre, kasama natin ang patrollers, ating mga kabiyahing in tandem nga mula Martes po hanggang Biyernes. At kagaya nga po ng aming nasabi kanina, ay tayo po ay magkakaroon muna ng kaunting baliktanaw o recap nga po sa ilang mga istorya, mga talakayan, mga paksa po na tumatak sa ating mga tagapakinig. At Tito Jun. Ako na agad? Simulan nyo na, Martes ang una. Kasi gusto kong kita ba doon sa kabila? Siyempre, bati muna pala. Bati muna. Magandang umaga po sa inyo at happy Tuesday po. Happy Friday na. Nasanay kasi ako every Tuesday yung aking programa. Sa bagay, gayon din naman ako. So, good morning at Merry Christmas po. Sabi nga kanina ni kasamang Jonathan, kung ito man yung aming huling programa para sa taong 2023, abangan po ninyo ang aming pagbabalik sa 2024. So, sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon, kanina, Jonats, nakita kong nanonood ang ating si Ma'am Risa De Sosa. Good morning po. At sa lahat po na nakasubaybay via live streaming, sa lahat po ng mga motorista na nakikinig po sa ating himpilan sa Radyo Totoo. Good morning at samantalahin ko na rin pagkakataon, baka malimot ko pa, Padre Ilde Dimano at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa ating home station, sa ating mga katiwala. Good morning po at maligayang Pasko po. Ayan, mula naman po sa Wednesday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating year-end special. Siyempre, marami pong nangyari, maraming naganap sa buong taon. At yun nga po yung ating mga ibabahagi, yung mga highlights po. At syempre, we're looking forward na makasama po muli kayo sa Season 8 po ng Biyaheng Kapitolyo. Ayan, maraming salamat, Sir Vince. Exchange gift na po tayo. Ayan. Kala ko Christmas party. Ang saya natin dito ngayon. Kuya Eds, bati muna. Ayun, mula naman po sa pang-Webes na edisyon, syempre po, ang aming pong pagbati ng maligayang Pasko at sa mga lahat po ng nakikinig at nanonood sa amin ngayon. Ang gaganda pala nating lalaki, talagang so pwede naman palang sama-sama tayo tayo pinagsiksikan sa full force. Ayun, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at dun po sa mga naging guest namin sa Webes, tuwing Webes, kami po ay nagpapasalamat sa walang, alam nyo nun, napakadali nilang lapitan. Sa lahat po ng tanggapan na aming inabala ni kasamang LP at kalaunan nga ay si kasamang Grace sa noong 2023 ay wag po kayong mag-alala. Ganon din po ang gagawin namin sa 2020 po. Ayan. Tuloy-tuloy lamang. So ayan, ibabato naman natin ang ating mikropono papunta sa ating mga kabiyahing in tandem. Girl power. Ayan. Sila ngayon. Oo nga. Ma'am Jen? Ayun. Yan po, magandang umaga sa inyong lahat at malapit na nga ang Pasko. Kung kayo ay mga gwapo diyan sa kabila, kami naman ay magaganda din sa aming side. Ayan, girls power nga dito. Pinakamaganda po yung naka-green. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ay masayang-masaya ngayon. At kami nagkasama-sama kung sila yung aming anchor, kami naman po mga co-anchor. Ayan. At ngayon ibibigay ko kayo sa aking katabi para naman bumati. Grace? Yes, good morning. Good morning sa lahat po ng mga viewers po natin dito po sa Biyaheng Kapitolyo. Tuloy-tuloy lamang po kami. Nandito po kami para magbigay ng saya at informasyon talaga naman po kami po ay nagagalak na kami laging kasama namin sa araw-araw. Iiyak na yan. Oo, grabe. Ang ingilid yung luha.
Oh, si At, pinakamaganda yata sa Lupon. Oo, sir. Yun, At syempre po, Barbie. bumabati ng magandang umaga ang mutya ng mga co-anchors ngayon. Ako, good morning po sa inyong lahat. At syempre po ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa talaga namang napakahaba at napakaproduktibong taon ng ating pagbiyahe ngayong ikapitong season ng ating biyaheng Kapitolyo. At nawa po ay sama-sama pa rin tayo sa ating pagbiyahe tungo sa pagpapahayag ng tama at tunay na reliable na information para sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po. Ayan, good morning po sa lahat ng aking pumuling pagbati sa inyo na magandang umaga. At syempre, ang aking pagbati po ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa ating lahat. Nawa po nagpapasalamat po kami palagi sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa amin. Kaya babatiin ko na rin yung aking family, syempre kasi last bati na ata natin dito. Sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po. Maraming salamat, Ma'am Jen, Kapitana Grace, kasamang Ornald, at syempre kay Ate Isent, maraming salamat sa inyo. Dadako na tayo dahil medyo ang ating oras nga, sabi natin limited lang din naman. Pero siguro diretso na natin sa ating baliktanaw, sa ating recap. Sino ba mag-uumpisa sa atin? Ayun, si Ate Elfie nanonood ngayon. Hello, Ate Elfie. At si Papa Eric. Siyempre si Kuya Eric, ayan. Si Elfie ay nasa New Zealand at si Papa Eric naman ay nasa Canada. Bakit wala yung si Ate Babylin sa Australia nga ba? Oo, meron tayong mga international viewers. Ayan. Ayan, gusto ko lang sumingit ang ating good vibes. Mamimiss natin ngayong araw ito. Happy birthday! Ayun, love. Ako na magsisimula. Sige, Kuya Eds. Siyempre, Kuya Sir Vince. Ito yung mga napagtalakayan namin ni Ornald sa kanila May. Siyempre, ang isa sa mga highlights ng Wednesday edition ay yung naging kasama namin. Siyempre, ang ating good vice, si Vice Governor Mark Libistre. Naging part siya ng programa na kumbaga sa busy niya na schedule ay siyempre naipasok pa rin niya na makasama halos every Wednesday. Siyempre dahil nga sa dami ng ginagawa ng ating Vice Governor Mark Libiste, hindi naman siya regular na nakakasama, pero kapag nakakasama namin siya sa programa, yun, nagsishare siya ng mga ginagawa ng ating sangguniang panlalawigan. At yung kumbaga yung mga accomplishments at yung ibang mga gawain ng ating legislative branch ng pamahalang panlalawigan at ng kanyang tanggapan ng Office of the Vice Governor. At syempre talagang isa siyang welcome addition sa ating programa dahil nga marami siyang naibabahagi at naipapakita natin sa ating mga kababayan. Hindi lamang yung mga nagagawa doon sa executive na branch ng ating pamahalang panlalawigan, kundi yung mga nagagawa din ng ating mga legislators, ng ating mga board members, at mas nakikilala ng mga tao ang ating mga kinatawan sa iba't ibang distrito ng lalawigan at naipapakita kung ano ang kanilang mga regular na ginagawa para sa ating lalawigan at para sa bawat Batanggenyo na ating mga kababayan na kanilang pinaglilingkuran. Ayon ang isa. So mamaya si Ornald naman. Oo. Kasamang June. Pero yung babatiin ko muna si Good Vice, magandang umaga po at Merry Christmas at happy birthday po. Pero wait lang, nakalimutan ko. Love. Love. So, okay na. Kukunin ko na rin yung naging yung sinabi ni Miss Jen nung minsan na sa amin naman tumandem si Vice Gov. Una siyang naging amin. Ayun? Una siyang naging amin. Inagaw ni Ornald. Inagaw ni Ornald. So inagaw ni Ornald. Isa ka mga agaw. Oo. Issue pala yun? Ha? May issue pala doon? Oo, inagaw mo inagaw niyo si Vice sa amin. Ay, ingat-ingat po, Vice, at enjoy, love. So, para sa akin naman, yung mga, alam mo sa totoo lang, ayaw ko sanang banggitin, pero dahil ni JM, isa sa siguro halos 1/3 o 1/4 nung programa namin
2023 is nag-agrikultura ako. Merry Christmas po. Merry Christmas po at good morning kay Dr. Rod Bautista. Doon sa health program ng ating Governor Dodo Mandanas, health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Baka hanapin yung agriculture, nasa livelihood ho siya. Dahil hindi lang ho talaga mga butong pananim, hindi lang mga paghahanda ng mga sakahan, yung mga pagpapahiram ng ating mga heavy equipments, kundi mga pagpapatubig. At ngayon, kung ano ho yung mga proyekto na inihandog ho ng Office of the Provincial Agriculturist sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. At ilan ho diyan nung na-cover ko, kasama ho ang ating ilang mga patroller, si Binson at saka si Junjun, si Mac, si Froilan. Yung mga alimango, yung ating mud crab culture projects, yung ating talaba di sa bayan ho ng San Juan, yung ating corn production, nakapag-cover din ho tayo sa San Pascual, kung saan ang tuwa ho ng mga magsasaka sa ganitong proyekto ng Mandanas Administration. At yun hong talaba, balikan ko lang, nagsimula nga sa ilang mga drums lang at mga ilang kawayan. Kumbaga napakaliit ng cost ng proyektong ito. Pero ang ganda ho ng proyekto dahil hindi lang yung mamasita. Kung aking i-quote na sabi nga nila sa amin talagang kulang na kulang ho yung produksyon ng ating mga magtatalaba diyan. Ngayon naka-tie up na rin sa mga resorts diyan sa San Juan. Hindi na kailangang bumili pa sa mga malalayong lugar. Available na ho sa San Juan. Ilan ho lang yan sa mga proyekto at programa ng ating Mandanas Administration sa larangan ho ng agrikultura na talaga naman hong nakatulong sa kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda at magsasaka. So ito ilan lang sa highlight ho ng aming Tuesday edition. Ayun, para naman sa Friday edition, syempre napag-usapan na din natin Tito June yung ating health program ng ating Governor Dodo Mandanas. Syempre nangunguna po dyan yung ating health o yung mga programang pangkalusugan at medyo sumentro nga ang Friday edition po ng inyong biyaheng Kapitolyo sa ilan po mga mahalagang programa na nakatuon po sa pangkalusugan o sa kalusugan po ng bawat mamamayang Batanggenyo. Unang-una na dyan syempre yung patuloy na pagsusumikap ni Governor Mandanas doon nga sa full implementation ng ating Universal Healthcare Law, yung patuloy na pagtutok niya sa UHC Law para nga magkaroon ng mas abot kaya o hindi talaga ay libre na talaga na paggamot sa ating mga kababayan at hindi lamang sa ating mga kababayang Batanggenyo kundi para na rin po sa bawat mamamayang Pilipino. Pero gusto ko lamang ding i-highlight Sir Vince, Tito June, Kuya Eds, sa ating mga kasamahan. I think ito yung isa sa mga naging highlight nga ng aming interview or panayam sa PHO. Yun pong ating implementation ng gabay program na mapalad po ang pamahalang panlalawigan ng Batangas at especially ang lalawigan ng Batangas sapagkat isa po tayo sa naging pilot areas po ng gabay implementation ng RBI o ng Resources for the Blind Incorporated at ng atin pong USAID. So ito pong gabay implementation na ito ay yung sumesentro o tumutumbok po ito sa inclusive education at syempre dahil nga ang ating Governor Mandanas ay talagang masasabi natin na adhikain niya na walang maiiwan na mga mamamayang Batanggenyo dito sa ating lalawigan o yun nga ating tinatawag na hindi ikaw maiiwan na programa ng ating pamahalang panlalawigan ng Batangas ni Governor Dodo Mandanas. Nagkaroon po tayo ng isang provincial ordinance. Yung pong provincial ordinance na yan ay inaprubahan po ng ating Governor Mandanas na tumutugon nga po sa pagkakaroon ng dagdag or kumbaga nag-secure Sir Vince, Tito June, Kuya Eds, nag-secure siya na mabigyan ng sapat na pondo taon-taon po ang inclusive education para po sa deaf, blind at deaf-blind community. At nagpapasalamat ako syempre kay Ma'am Jen kasi nabigyan ako ng pagkakataon na
maka-attend dito sa symposium na ginanap sa Pasay City, kung saan na-feature lang naman po natin ng ating lalawigan ng Batangas ang best practice po natin pagdating po sa inclusive education o dito po sa programa para sa ating mga PWDs at ng ating deaf, blind and deaf-blind community. So ito po yung ating provincial ordinance na na-feature po natin sa iba't ibang rehiyon po sa buong bansa. Mapa-Akadim, LGUs, at matatandaan ko nga nasabi ng tagagabay na yung implication for replication nga po ay masasabi natin na ito yung magiging basis ng ibang lalawigan po para makapag-create din sila ng ganitong ordinansa. And to highlight lamang po, ang ating pong Provincial Ordinance number 002, ang kauna-unahan at kaisa-isahan po na Provincial Ordinance o ordinansa po na nakatuon para sa deaf, blind, and deaf-blind community. And syempre, isama na rin natin ang lahat ng mga persons with disabilities. At syempre yan, kalaunan nga ay si kasamang Vinson ay nakasama ko na rin para dun sa assistance nga na binigay ng gabay, ng USAID, ng RBI para sa documentation po ng ating best practice, which is yung ating pong provincial ordinance. At panghuli na lang, yung ating pong Audiological and Hearing Testing Center, naalala ko lang, sabi nga ni Dr. Lali, dati ang ating lalawigan ay passive. Kumbaga nag-iintay lamang tayo ng mga pasyente na magpapatingin, magpapatest sa ating PHO. Pero ngayon po, mapalad po ang mga mamamayang Batanggenyo sapagkat iniisa-isa na ng ating Provincial Health Office na makapag-conduct nga ng ganitong testing sa ating tenga, sa mata ng mga bata. Isinasama na Tito Jun kay Dr. Burog na medical mission. So talagang masasabi natin na bukod po dun sa regular na testing sa atin sa PHO, ay nakakababa na rin po ang ating Provincial Health Office sa mga paaralan po, sa iba't ibang paaralan po dito sa lalawigan ng Batangas. Yun lang po. Bago siguro si Papa Eds, talagang tinipid ko yung dahil 8 tayo dito sabi ko, ang husay na talaga ni Jonats. Parang tipid ka pa. Kaya pala kanina bago tayo magsimula ay nagsabi ka na agad, mag-overtime ho kami. Opo. Aanuhin na natin, inaawitan na natin. So, Pasko naman. So tinignan ko yung diferensya ng iyong talk. Parang may 10 minuto kang utang sa akin ngayon. Ganyan ka. Dadagdagan ko yung akin. Sige. So, Papa Eds? Kala ko hindi na matatapos Ayun, kung sa inyo ay agree, kay Sir Vince ay nakatutok sa legislative, ang Thursday edition ay naging kabahagi naman ng social empowerment, dahil karamihan ng aming mga naging panauhin ay sa hanay ng ating Provincial Social Welfare and Development Office at ng ating PECD. So, ilan sa mga naging programa namin ni kasamang LP, na noon ay kasamang LP, na nanonood ngayon sa New Zealand, hello, ay syempre itong pagbibigay ng assistance for the individuals in crisis situation, itong mga elderly week celebration, mga program for the elderlies, children's, yung mga kasama ko sa PCPC, yung children's welfare, migrants, at siyempre, mga financial assistance sa mga rebel returnees natin. Samantalang sa PACD naman, naging bahagi din sila ng ating pagtatanghal kung saan ipinahayag nila ang programa nila para sa mga kabataan. At siyempre, yung kanilang programa para labanan ang illegal drugs sa ilalim ng PADAC. At siyempre, yung ating pinakapaboritong programa ng PACD, paborito ni Sir Vince, ang sports, ang Governor's Cup, kung saan lagi na lang kaming first runner-up. Ayun. Back to back, o at least first pa rin, runner-up nga lamang. At syempre po yung mga pagtutok sa pagsasanay ng mga bagong sibol na maglilingkod sa bayan, at yun yung mga SK. At syempre po yung mga financial and material assistance sa ating mga barangay. At syempre, yung pagbibigay ng trabaho sa bawat Batanggenyo sa ilalim naman ng kanilang job fair. Sa peso. Ayan, kay Dr. Russell. Ayan.
Si Sir JR na. Si JR Castillo. Si Sir JR Castillo na pala. Peso Manager. Peso Manager. Ayan. So sa mga taga PACD po at sa mga taga PSWDO na aming kinulit, ay asahan nyo po sa 2024, ganun pa din tayo. Sa ito pong pagbiyahe namin dito ay ang biyaheng walang boundary. Ano? Tuloy-tuloy lamang. To the moon and beyond. Ano, ay kumustahin natin yung mga girls at baka naman naiinip. Baka naiinip na. Kanina pa bulong-bulong yung mga katabi. Pero alam ko naghahanda sila ng mga ibabalik tanaw sa atin. Pero sino bang mauuna? Pero siguro bigindaan natin kasi baka magtaka yung ating mga nakasubaybay. Oo, madami. Bakit ang dami nagko-comment? Para naman makahabol yung meron palang ganung pakulo. Meron kami nakikinig din meron palang ganung pakulo. Hindi namin alam. So, ngayon pa lang siguro, para makasali din yung iba, may parapol yata mamaya, may konting handog ang ating tanggapan ng ating biyaheng Kapitolyo. Siyempre, sa pamamagitan ni Miss Jen Aguilera, malay mo, magpa-Gcash din ako maya-maya. So, ano bang gagawin? Para ngayon pa lang, ano bang gagawin? Ayan, so mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook live streaming, #year-end special, #biyaheng Kapitolyo 7, #Paskong Batanggenyo. Ayan, kayo po'y makakasali na sa ating kaunting paraffle ngayong Kapaskuhan at malay nyo, kayo ang maswerteng mabigyan ng ating tanggapan ng papremyo ng mga Santa Claus daw. Yung mga Santa Claus na naririto ngayon. Yung mga tinatamad mag-type, pwedeng copy-paste na lang para hindi mahirapan sa pagkopya ng mga hashtags natin. At saka anyayahan na din natin yung mga nakikinig through radio sa ating himpilan. Kayo naman po for sure ay may Facebook. Comment na po sa ating Facebook live streaming. Ayan, so sino bang mauuna sa inyo, Ma'am Jen? Ayan, dahil nga binanggit mo na, Jonathan, kung paano sasali sa ating paraffle, ang babanggitin ko naman ay sino ang mag-GCash sa inyo ng ating paraffle. Ayan, ang una pong mabubunot natin ngayong araw na ito, ang magbibigay po ng GCash ay si Vincent Altar. Ang pangalawa po ay ang aking katandem na si June. Ang pangatlo pong mabubunot ay siyempre si Sir Jonathan. At ang pang-apat po ay si Edwin. Akin po yung grand prize. Yan. Ang grand prize po ay akin. So, 5 po tayo na magbibigay po ng papremyo. Ngayon po, kung mabubunot po ang pangalan ninyo, ay mag-chat lang po kayo. Magme-message po ng inyong GCash number. Ayan. Buti na lang may laman yung GCash ko. Ayan, pag-usapan natin mamaya kung magkano ang i-GCash ninyo. At gusto naming magdagdag din. Doon sabi nga namin, parang naubusan na kami ng sasabihin sa dami ng mga sinabi ninyo. Sa Tuesday edition naman po, palibhasay kami ang unang araw sa linggong yon ng ating biyaheng Kapitolyo. Siyempre, ang mga activities po ni Governor Mandanas ay kami ay nakakapag-discuss dyan sa tuwing Wednesday. Kasama na rin po yung mga activities po na gaganapin doon po, dito po sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nagiging daan po tayo para maiparating sa ating mga kababayan ang atin pong mga activities ni Governor Mandanas na walang katapos-tapos. Siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Abel Bihasa sa pag-guide po sa Provincial Information Office. Ayan, ang akin naman pong isusunod, siyempre, ang aking katabi muna, si Grace. Yes, good morning po ulit sa lahat po. Ang akin pong araw ay Thursday, sa aming Thursday edition with aking kapartner na si Kuya Eds Habarte. Siyempre, patuloy pong kaming nagbibigay ng impormasyon para po sa mga activities na para po sa DSWD at kabahagi nga po dyan yung tulad po ng sa Father's Day celebration, binibigyan din po natin ng daan ng Women's Month at ganoon din po ang Children's Month. So, kumpleto po. Ganoon din po yung person with disabilities, hindi din po yan nakakalimutan ng ating gobernador at yan ay binibigyan ng prioridad. Yan. At ganoon din po sa PACD na sa pangunguna po ni Ma'am Vinda. Salamat po sa suporta. Yung isang tawag lang po sa inyong departamento ay nandiyan na po. Lagi pong available. Ganoon din po kay Kuya Art at sa lahat po ng staff dyan po sa PACD. Ayan, at madugsungan ko lamang po mga ma'am and sir yung nabanggit ng aking kapartner sa Wednesday edition na si Sir Vincent Altar. Kami pong tatlo bilang ang inyong handsome trio ika nga ng Wednesday edition. Talagang para sa amin
parang ano sir, di ba? Parang isang pribilehiyo rin naman na makasama natin dito sa Biyaheng Kapitolyo ang ating Vice Governor. And working with him ay napakarami nating natututunan sa bawat salang natin tuwing araw ng Miyerkules. And parang it is one way kung paano niya ipakita dahil nga nabanggit natin na napakarami ng kanyang mga ginagawang aktibidad at tungkulin dito sa lalawigan. Parang virtually, it is one of his way para iparamdam ang love sa ating mga kababayan. And ika nga po ay ito ring programa natin ngayong taon ay ang nagsilbing kasama ng ating mga kababayan, lalo't higit ma'am, ako po bilang dating scholar din ng lalawigan, yung mga scholars po na nagiging guest natin dito, nasusubaybayan natin yung kanilang yugto ng buhay na ito sa pamamagitan ng programang Biyaheng Kapitolyo, kagaya na lamang po ng mga nagiging kinatawa natin na lumalaban sa ibang bansa, na talaga na mga daladala ang kagitingan at kahusayan ng pagiging Batanggenyo. And isa pa po na talaga namang tunay na tumatak sa aking puso ngayong ika-7 taon ng ating programa ay syempre dito rin naman po sa Biyaheng Kapitolyo, una nating napanood ang pinakaunang episode po ng ating Sinsay Dines sa Batangas. Kaya naman sa atin pong naging mahigit 20 episodes, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa pagtutok, syempre po sa tiwala po ng ating si Ma'am Jen Aguilera, si Tita Abel, ang ating Governor Mandanas. Maraming salamat po. Syempre, sa atin pong partner office sa Sinsay Dines sa Batangas, ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre po, sa mga nakapartner nating bayan, sa ating mga Municipal Information Officers, maraming salamat po. Gayon din po sa lahat ng tourism officers ng ating lalawigan. Maraming salamat po. Maisingit ko lang, no? Itong Wednesday edition, tsaka itong kay Paring Jun. Kaya yung may pinakamaraming beauty queen na nag-guest, no? Oo. Hindi ako nagkamali. Oo, yung... Bakit laging sa inyo? Nagkakataon ini-schedule? Hindi, dahil nga... Direct? Kami yung handsome trio eh. Kaya yes. Ganun. Joke lang. At napasin ko lang okay. At saka Sir Eds, iba rin po kasi kapag may lukso ng dugo. Ayun pala. Tapos madagdagan lang yung sinabi ni kasamang Ornald. Yung itong ating anong pangalan ng ating huling beauty queen na naging guest, yung naging Miss Tourism International ngayon, yung nanalo sa Saba, itong taga lungsod ng Batangas. Siya ay scholar din ng Governor Mandanas ng Batangas Provincial Scholarship Program. So kumbaga nakikita natin yung mga produkto ng ating scholarship program, beauty and brains talaga. Kaya yes. Ito all around ito din Friday edition eh. May mga beauty. Ba't kami lang yata ang wala? Katanggap-tanggap ba yung paliwanag niya? Ayun. Maring Isent, anong masasabi mo dun? Siguro dahil ang nakikipag-ugnayan ang Ma'am Grace, syempre, pagka kasi lalaki yung lumapit, syempre, ay joke lang. Syempre naman, para yung pag-imbita natin ay nagkakataon lamang na sila yung available. Kaya ganun ayun, meron kayo na yung inyong ambassador ng sa bloodletting. Yes, beauty queen din yun si Miss Paula. Ayan. Ayan, dagdag ko lang din po sa Friday edition po namin ni kasamang Jonats. Siyempre, lagi nga pong sinasabi ni Miss Jen sa amin, bakit ba lagi kayong PHO? Talaga pong nagkakataon din lang po talaga na lahat yun ng mga activity ng Provincial Health Office talagang nasusubaybayan namin at talagang tuloy-tuloy po yung mga programa na ipinapatupad nila at tuloy-tuloy din yung pagtutok namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa Provincial Health Office sa palaging kay Miss Janice, sa palaging yung binibigyan kami ng pagkakataon na sila'y ma-interview namin, makasama namin. At syempre, dagdag ko rin po yung lahat ng mga Provincial Information Officer ng bawat munisipyo sa pakikipag-ugnayan namin sa kanila na talagang sila po ay pumapayag na ma-interview namin para lang po maipalaganap, maipaalam ang kanilang mga programa din sa lalawigan ng Batangas. Kasi sinasabi nga po ng Ma'am Jen at ng Governor Mandanas na kailangang
lumabas tayo para maipakita natin, maipaalam natin kung ano yung mga nandito sa lalawigan ng Batangas. At tunay nga pong napakaganda ng Batangas ng lalawigan at para malaman nila dahil syempre yung ating yung turismo, syempre salamat din sa mga tourism officer na talagang nakikipag-ugnayan sa atin para maiparating at maipakita natin kung ang ganda ng lalawigan ng Batangas. Andyan yung mga produkto na kailangan nating maipromote, syempre ang mga beaches natin na talagang napakaganda. Kaya sobrang salamat po sa lahat ng mga MIOs, tourism officers ng lalawigan ng Batangas. Yun. At syempre sa mga national partners, national agencies natin na amin pong yun talaga yung mahirap-hirap po na hikayatin or ma-interview pero nagagawan po natin ng paraan sa pakikipag-ugnayan sa kanila at napapagbigyan naman po tayo. Siyempre, kay Ma'am sa TESDA, yan, maraming salamat po Ma'am dahil napapagbigyan niyo po kami palagi. Siyempre, ang NTC, yan, salamat po sa inyo. Ano ba yun? At, pag-ibig. Pag-ibig, siyempre ang pag-ibig. Pag-ibig. GSIS. GSIS. PNP. Yes, PNP. yan ang malimit po Yan. natin na nakakasama po dito sa So aming kumbaga ang dami talaga nating kumbaga napapalakas pa natin yung ugnayan natin sa ating mga kababayan, sa ating mga lokal na pamahalaan, sa mga national agencies. At sabi nga sa dami na nang nating nabanggit ngayong umaga ay parang tip of the iceberg pa lamang yan. At Sobrang tip of the iceberg kasi gusto ko lang ipasok na yung naging panauhin namin na Ornald, si Ma'am Celia Atienza, syempre ng ating PC Ledo. Talagang kulang ang isang oras sa pagbabahagi nila ng kanilang mga programs, projects, and activities, yung mga accomplishments nila na talagang nakakatulong sa ating mga kababayan, pinapakinabangan, at doon nakikita yung kung papaano napupunta sa magandang mga proyekto ang buwis ng ating mga kababayan na dumadaan sa pamahalaang panlalawigan na ang dami talagang mga magagandang nagagawa syempre sa gabay ng health program na kumbaga pag nung i-discuss ni Ma'am Celia talagang magugulat na lang kami mag-alas 10:30 na parang may isang page pa na nababasahin si Ma'am Celia na ibabahagi. Kumbaga talagang kulang na kulang sa dami ng mga ginagawang proyekto sa livelihood at cooperative. Yun. Kumbaga, nakukulangan si Vincent. Siguro yung Wednesday edition, 1.5 hours. Ayun? At Hindi, naniniwala tsaka po ako nauulit na naman yan. Kumbaga, naiimbitahan ulit natin sila. Sa haba naman ng isang taon, nai-invite naman ulit natin sila para makapag-update niya or makapagbigay ng update dun sa kanilang mga na-share na mga programa at saka mga proyekto. So kung yung ilan lang sa mga highlights at ilan sa mga natatandaan natin na ibinahagi natin sa ating biyaheng Kapitolyo, sa amin hong pagbabalik sa 2024 ay baka meron kayong rekomendasyon, suggestion, kumbaga para mas mapaganda pa ho natin ang ating pagbiyahe. Kung yung mga traditional jeep binabago na natin ngayon, baka meron ho kayong mga suggestion na kumbaga mas may hatid namin na maayos sa inyo. I-comment lang po ninyo kami o i-message lang po ninyo ang Batangas PIO. At para din naman ho doon sa mga babago ho sumabaybay, ano ba yung biyaheng Kapitolyo? Bukod doon sa ating nabanggit, ito ho yung mga paghahatid ho ng mga programa at proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan na kuminsan, ito sa ating mga sa laylayan, sa mga barabarangay, ay hindi ho alam. Katulad ho na lang ng mga halimbawa, ay meron palang pagtulong sa mga assistance sa mga nangangailangan na kinulang sa pambayad sa hospital, mayroong burial na hindi ma-release ng punerarya. May mga ganong pagtulong at meron palang applyan ng trabaho at nakikipag-ugnayan ang ating peso sa mga pabrika. So, ilan lang ho yan sa mga, kumbaga, dapat malaman ng ating mga kababayan na patuloy ho ang ating pamahalaang panlalawigan sa paglilingkod at pagpapaabot po ng tulong at mga proyekto programa sa ating pong lalawigan ng Batangas. So ayan, ang oras po natin at 10:21 na po ng umaga. So far,
Meron na po tayong 34 na entries sa ating munting paraffle dito po sa inyong biyaheng Kapitolyo. At sabi mo nga, Tito Jun, yung mga programa ng ating pamahalang panlalawigan, ay kumbaga tayo din naman ay mas lumagpas pa sa mga programa na ultimo yung pag-announce natin ng ilang mga public announcement, may mga nawawala, di ba, mga lampasok, talagang ibinabahagi natin sa ating mga kababayan basta sa kapakinabangan at kagalingan po ng ating mga kababayan. Meron pa tayo mga nabibigkas, mga salitang hindi natin mabigkas-bigkas. Ayan, may mga bloopers tayo. Yung ngarag moments yun. Oo. Tsaka ang aming pong paghingi din ng patawad. Oo, dapat binabahagi din natin na hindi naman lagi parang okay at masaya. Nagkakaroon din ng mga pagkakamali. So, doon naha-highlight yung kahalagahan na dapat talaga maayos yung komunikasyon para yung mga impormasyon na ating naibabahagi sa ating mga kababayan ay siguradong tama, wasto, at kumbaga talagang hindi yung mga katulad nung nangyari sa amin sa Wednesday edition na anong buwan yun? Ang saya nun. Nag-record kami ng programa dahil hindi kami naka-live. Ay ang napasend sa ating istasyon ay yung raw. Yung raw recording na hindi pa edited. Nagkataon naman na parang sobrang saya nung aming recording na puro tawanan, puro bloopers. Nagkataon biglang nung in-air sa ating dito sa Radyo Totoo. Ay naku po. Talagang hindi for general consumption. Hindi for public consumption ang ibang mga hirit. So nakakahiya po at yun nga, humihingi kami po ng paumanhin doon sa sabi sa ating mga partners sa Radyo Totoo, kay Father Ilde, sa lahat ng mga katiwala natin nakasama dahil nga po doon sa pagkakamali po na yun. At yun nga, talagang sobrang natuto po kami at nadala ni kasamang Arnold. Alam ko may sasabihin ka. Kasi sir, ito yung mga pagkakamali na talagang nakakakabog ng dibdib. Pero ito din yung mga pagkakamali na, alam mo yon, ang sarap balikan, mapapangiti ka kasi may mahalaga ka nang natutunan. So dahil masarap balikan, i-play mo nga ulit. Yung raw daw, yung raw. Hindi, nakakatuwa mga kasama, no? Kasi noon po kami ay nagsimula. Kami po ay nagtutungo sa mga himpilan. So, pasasalamatan ko na rin yung mga nakasama natin sa himpilan, si na Ma'am Ems sa Air 1 FM, at siyempre sa mga kasama natin sa dyan sa broadcast center ng St. Francis de Sales, ayun, kay Vice President Pangulong Ogie, kay kasamang Carissa, at sa lahat, Serge, kay Renz Belda, ayan. Katiwalang Renz. Oo. Tsaka yung ating nagsimula lang po kami sa isang maliit na kwarto. At dala nga po ng pandemic, umisip po ang inyong mga lingkod na kumbaga makapag-stand-alone broadcast na. At ito na nga po, meron na po kami ngayong sariling studio. Kagagawa po namin, kagagandang tingnan. Dati noon ay sa dilim lang na yung nagpo-broadcast. Sabi ni Chaubang, ang pugi at karirikit daw. Ayan, Chaubang. Hello, namamas ko po. Ayan, isa pa. Yung, kami yata ni Grace to Yun, habang nagbo-broadcast po kami, lumilindol. Ayan, at talaga naman pong nakakakaba. Pero ayan yung mga ilang... at syempre, Kami rin, meron din kayo lumindol, pero nagulat, hindi pala lindol, may nag-jackhammer lang pala dun sa labas. Si Arnold yung pinaka-simple lang yung reaksyon. Naku, muntik na akong tumakbo, Sir Vince, samantalang ang reaksyon po ni Bocala, Claudette ang bida dun ay sabi lang ni Bocala, what's that? Samantalang ako'y patakbo na. Hoy, dahil alas 10:25 na, simulan natin ang ating munting pakulo dahil kung sakali naman na kami ay magroon ng kumain tayo ng oras o mag-overtime tayo at hindi po pwedeng kasi baka may kasunod tayo sa ating himpilan, ay di tuloy ho kami sa live stream po. Inaabisuhan lang natin ang ating mga si Christian, good morning, Merry Christmas, si Kuya Lito sa ating mga technical crew dyan sa ating Radyo Totoo. So paano ang ating pakulo ngayon? Sabi ni Miss Jen, ang una daw mabubunot ay
Gcash ni, ano? Tama ba ako? Gcash ni... Vincent. So, i-disclose ba kung magkano ang kanilang mapapanalunan? Siyempre. Or surprise na lang mamaya at i-message na lang sila? June? Siyempre. Dadating na lang 99 pesos. Ayun. Maraming salamat. At kung hindi po ako nagkakamali, parang sa mga oras na ito, meron na po tayong 34 na entries. 38 na. 38 na agad. na. Wow, Dami. napakabilis Ay, paano yung naman. suggest ni Miss Jen? Kung magkano raw, i-announce mo na. Magkano ba? Announce mo na daw, Ma'am Jen. Magkano ba ang ating... Grand prize. Nag-announce na ako ng amount 100 sa amin. 500 Wag grand naman, prize. wag naman ganyan. Ilang kumonti ang entries. 99 pa nga daw po kay Sir Vince. O, 300 daw. Yan, 300 yung mga ibibigay nila. At ako yung magagrant. Pang kape at pang 39 na, Arnold. Ang dami na. Ang bilis. At Ayan. Baka naman ito mga katabi Kinakabahan natin na ay ako. gusto rin, ay willing din na magbigay ng mga pang-prize. Baka willing sila. Yan. O, dagdagan na natin O, 300 din daw. Arnold. So, Okay, sige, ganito. si Grace daw 300. So, si Millicent daw chose ayan. 300. Ay, nagdami na nating entries. O, 39 O, sige. na entries. Okay, sige, Miss Jen. Unahin natin yung kanila, tapos yung aking Gcash, gagawin ko 1K. Yun, Wow, okay. So, 1K daw kay June. Si Grace daw, kung Grabe tumatanggap, dalawan kayo dyan. kung tumatanggap kayo sa Gcash ng itlog, papadala rin. kaya po ganyan dahil po originally po ang talaga pong anchor na veterans dito sa Biyaheng Kapitolyo ay si Sir Jun talaga. Kaya 1,000 ang Yes. kanya. So ang akin before you 600. Before you. So you 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 300, isang 600 at isang grand prize na 1,000. Tama tayo? Yan. Okay. Paano ba? Comment na kayo. Ruleta ba yan? Ruleta? Oleta. Hanggang kailan? Hanggang anong oras? Yes, anim na 300, Isang 99. isang 600 at isang 1,000. Yan. Ayan, kumpleto na ba? Pwede nang bulahin? Pwede na? Ha? Ano ka? O, ipakita nyo ngayon sa screen. Oo nga. Pwede bang makita sa screen natin? Okay, sige, papakita natin doon sa ating ruleta ng kapalaran. Oo, ayan. Pasensya na ho kayo sa aming munting pakulo. Oh, ito ay paraan lang namin ang pasasalamat sa inyo. Sana sa programa ni June, lagi na yung may parapol. Kaya panood. Yan, O, yan na. kita natin. Yan. Ayun na. O, yan na. Yan, pwede bang liitan mo kami ng kaunti para mas malaki Oh, yung mas ruleta? malaki na yung ruleta. Lakihan mo yung ruleta, lilitan mo na lang kami. Lita mo na. Kahit wala na kami. Unang 300. Unang 300. Oy, ang... Ruleta na lang, June, ang ipakita sa screen. Oh, wag Yan. na kami. At Ruleta sawa na yung lang. ating mga viewers sa atin. Okay na? Oh, ayan na. Yan na. Ayan na, ayan Okay, na. game. Unang 300. Unang 300. Ayan. June Magnahi pa rin ang nanalo. Ilan ba yung nakasali sa atin? Ilan? 39. Sa 69 na viewers ay 39 ang sumali sa ating raffle. Ayan, Okay. game. Game na. Unang mananalo ng 300 pesos worth of Gcash ay si... Magbabasa kung sino magbibigay ng papremyo. Oh, si Parenteng. Yay! Sino yun? Si Sir Richard Alikaway. Yay! Si Richard Congratulations! Alikaway magsesend ng kanyang Gcash kung saan isesend ang Gcash. Ano? At para mailista ng ating staff doon. Yung number ni Sir Richard. Kung saan ipapadala. Okay, so pangalawa. June, ipipm sa Batangas PIO page. Oh, sa Batangas PM, PIO. PM Dito- yung number. Dito rin ho, dito nyo, ano. Yung sa mga nakikinig sa radyo, pwede pa kayong humabol ha. Na maidadagdag namin ang inyong pangalan. Oh, malay mo, Hindi pa dagdagan. nagko-close ang ating tambiolo. Malay mo, dagdagan ko pa yung akin. Oo. Habol po kayo, habol! Okay, game. O para naman sa ikalawa, sa Gcash ni kasamang Jonats. Yan na. Aba, Ayan! Yun. Parang kilala kilala ko yan natin to, ah. Parang kilala ko yan Kilala natin yan, ah. Parang kilala ko si Yasmin. Okay. Ayan, ako.
ay ang Miss Jasmine Kagimbala. So, Asawa ni Paring Roy. Hi, Ayan. Yasmin. Congratulations. So, 300 pesos. Ang para naman kay Papa Eds. Ang staff ng Biyaheng Kapitolyo, wag na i-wave nyo ha pag nabunot kayo. At mo naman si Chaubang at dagdagin daw ang pangalan niya. Dagdagin. Akala ko yung dagdagin ang premyo at sagot niya. At itadagdag namin ang papremyo mo. Okay game. Hi, Ate Obang. Para sa pangatlo na 300, courtesy of Papa Ed Sabarte. Ang dami kong nakikitang pangalan ng pamangkin ko din eh. Yan. Si Sherry Rose Mohar. Ayan, Ma'am Sherry, pasend lang po ng inyong cellphone number o GCash account number. At, Ayan, kapatid pala na yan ni Auntie May. Ayun. Kapatid ni May. Okay, sige. Ayun, ang pang-apat. Ayan, parang nabasa ko ang pangalan ni Ma'am Ethel Luistro. Magandang umaga po. Hello sa mga taga-DSWD. Nakatutok sila pala ngayon. Ma'am Ethel, kulang yung hashtag mo. Dagdagan mo. Oo, yung mga nahihirapang mag-type, copy-paste na lang. So, ano yan? Nasigaw doon sa loob, ano? Aba. Aba ang Mami Miriam. Chavez. Congratulations. Si Ma'am Miriam. Ayan na, kay kaninong ano yun? Pangilan to, sige, pangilan? sa akin na lang. Ayun, kay Miss Millicent. So, pangilan to, pangilan? Apat yan, kay si Ma'am Miriam. Yun naman ay papremyo nino ni... Sa akin po. Kuya Jun. Isent. Nauna silang sumisigaw dun eh. Oo, delay yung Late kasi sa atin eh. Ayan, kay kasamang Arnold na to. 300. Okay, spin the wheel. Sino kaya ito? So, kanina to? Kay Arnold. Sir Alfred Samudio. Ayan, congratulations po. Ay, i-comment po ninyo, yung mga nanalo, i-comment po ninyo ang GCash number nyo kung saan pa namin pwedeng isend. Ano? So, ang para naman kay Grace Briones. Tama ba ako? Okay. Last 300 na yan, Kuya Jun. Last 300. Kung makakapunta daw kayo ng San Jose, may kasamang isang tray ng itlog yan. Yun. Tsaka isang lianerang leche plan. At manood na rin, Kuya Jun, ang pailaw doon. Oh. Aba! Yan! Congratulations, Parang kilala ko to. Slapa! Ang suki-suki natin. Congrats! Kung hindi nabunod yan, si Vincent ang magpapapasko dyan. Suki-suki. Ang ating viewer for the whole year. Dadagdagan pa raw ni parang enteng yan. Congratulations, Tita Nids. So, sa 600 na tayo, tama ba ako? 600? Yes po. Si Eric daw, isa pa, wait lang ha. Si Eric daw magbibigay ng 500 pesos. Yeah. Pero kailangan daw puntahan sa Canada. Kukunin daw ng personal. So, ito naman, 500. Courtesy of Papa Eric Arellano. Ha? Nagyayelo to 500 isang 500, tama? 500 muna nga, Kuya Jun. Sige, 500 muna. Teka, linawin nyo. Kung 500 pesos o 500 Canadian dollar, yan. Delikado yan. Si Vincent daw magpapadala eh. Wait lang. Yung humabol ba? Isasali nyo pa? Yung humabol? Siguro hanggang 600 lang. Hanggang sa akin lang yung po pwedeng humabol. Doon sa grand prize, hindi na. So, mayroon pa ba dumagdag? Yan, okay na yan. Close na tayo. Ayan, okay? tayo ay magtatapos na rin naman maya. Okay, sige. Go na tayo sa 500. Yes. Ni Papa Eric. Mula sa TFC. Okay, go. Ayan na po. Grabe, malamig na 500 piso. Cold cash. Ayan na. Parang bago ano yun Yun. Yan na. Wala naman swerte naman ito. Mercy Mauzar. Si Ma'am Mercy Mauzar. I-comment po ninyo kung saan namin ipadadala. Ano po? Siya daw, Sir and Ma'am, yung huling entry na ipinasok natin. Yes, congratulations po. So, diretso na tayo sa ating 600. Second prize. Courtesy of Miss Jen. 600.
600. 600, oo. Ayan na. Grabe. Pero yung mga may magsisend ng papremyo, pwede pang humabol. Oo, pwede pa. Yung, Yan, pwede nga. Tama ka, Sir Vince, dyan. Walang cut-off dun sa mga yan ang 600. magbibigay. Yan na. Yan. Si Ma'am Glenn Aguilar. Ano ba to, ma'am o sir? Ma'am, Okay. sir, ayan comment Kanino lang bang po. friend yan? 600 pesos. So, eto na ang atin, 1,000. Tama ba ako? Yes, 1 kyaw. Ilang 1,000 ba? Isa lang. Ah. Dalawa pala, John. Baka gusto ko yun. Kuya John, dalawa pala. Baka gusto ko sanang dagdagan, kaya lang talagang overtime na tayo. So, isa na lang. Bonsai na? Isa na lang. Bonsai na ang huling bola? Overtime na tayo. Okay, sige. 1K. Kunin niyo po sa Banoy. Ayan na. Yan na. Sino kaya? Eto na. Eto Sino na. ang mapalad Eto na. ngayon? Eto na. For 1,000 O pesos. sa ating himpilan, okay lang po kami, ha? Pwede niyo po kaming putulin just in case. Si Sir Michael Bantog Jr. Yan! Congratulations! Si Sir Michael Bantog Jr. ang Bantog. So, ano lang po ninyo, i-comment po ninyo dito yung inyong kung saan natin pwedeng ipadala yung premyo, ano? Si Christian ba? Christian Andal? Wow, kay Christian pala. Ninong. Ninong June. Kay Christian pala. Ayan. Ayan, so congratulations po sa lahat ng mga nanalo. So kayo po ay makakatanggap ng mensahe mula po sa Batangas PIO Facebook page para po sa pagkuha po or pag-abigay sa inyo ng inyong mga napanalunang papremyo. Again, congratulations po and Merry Christmas po sa inyong lahat. So ang oras po natin, 10:38 na po ng umaga at ito na nga, dito na po nagtatapos ang aming programa para sa araw at taon na ito. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa, ang inyo pong biyaheng Kapitolyo sa buong taon ng 2023, kami po dito kasama ng aming mga kabiyaheng in tandem, patrollers, researchers, writers, technical team, production assistants, lahat na po ay lubos pong nagpapasalamat sa inyong pag-antabay tuwing araw ng Martes hanggang Biyernes. At siyempre, hindi po namin ito mababasa. Hindi po namin ito magagawa at hindi po aabot ang aming programa ng hanggang Biyernes o kahit 7 taon kung wala po kayo na aming mga tagapakinig at tagapanood, mapahimpilan man o live streaming, tunay na kayo po ang aming nagsisilbing gasolina sa bawat naming pagpasada. Ayan, ang aming ding pasasalamat syempre sa lahat po ng ating mga naging mga panauhin at mga guests, mga resource persons na nagbahagi ng kanilang mga makabuluhang mga programa at aktibidad. At syempre po, salamat po sa inyong walang pag-atubiling pagpayag sa aming mga imbitasyon at pagpili na maging plataforma ng aming programa para mailahad sa bawat isang Batanggenyo ang inyo pong mga serbisyo. Kaya nga po dito sa inyong biyaheng Kapitolyo ay pansamantala na po munang mag-take break po. Pero syempre, babalik po kami para muli tayo magkarinigan at inyo pong mapapanood next year, 2024. Ayan, at sa amin pong pagbabalik next year, asahan pa po ninyo mapakarami pa po nating kwentuhan at talakayan. Mas marami pang makukulay na istorya na ating pag-uusapan at ibabahagi sa ating mga kababayan. At syempre, patuloy po naming sisikapin, kagaya ng aming naging makabuluhang pag-i-innovate ng aming studio ngayong taon, na makapagbahagi pa ng mga kapaki-pakinabang na balita, impormasyon at kaalaman na laging nakalaan sa public service at kagalingan ng bawat mamamayang Batanggenyo. And of course, ang mas malakas pang pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang LGUs dito sa ating probinsya. Kaya naman po, on behalf ng aming Provincial Information Officer, syempre si Ma'am Abel Bihasa, ng lahat po dito, yan, mga kasama natin sa Provincial Information Office, ang amin pong pagbati ng maligayang Pasko
at masaganang bagong taon po sa ating lahat. At nawa po sa pagpasok ng taong 2024, kagaya po ng ating tema ngayong taon sa ating anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan, patuloy po nating patitingkarin at pagtitibayin ang ating makulay na kasaysayan, mayamang pagkakakilanlan at tuloy-tuloy na pag-unlad, syempre ng sama-sama at nagkakaisa. Kaya naman mga kapasada, kabiyahe at mga katiwala, 3 araw na lamang po at Pasko na. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Ng pamunaang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas no Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Christmas po! Love, love, love! Love, love, love! ng mga bumbilya. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!